Unsay bation nimo kung pirmi lang ka nga mas snubbed? Pirmi lang ka nga mahimutang sa second or last choice? Unsay bation nimo kung sige lang ka nga ma-friend zone? Mupadayon pa ka or mag-move on? Another day nasad mga ka-YouTube, lain nasad nga istorya ang tagaan na itong kinabuhi sa atoang YouTube channel. Diri sa Dear Papa Joe. So wapa ka subscribe, please subscribe. And also, like and click the notification bell para ma-inform mo or ma-notify mo kung natay bag-o nga istorya o guban pa nga mga vlogs. Dear Papa Joe, just call me Kyra. Nagdako ko nga maayo ang pagkabutang. Tungod kay parehong dunay mga trabaho ang akong mga parents. Si Papa usa ka PNP officer ug si Mama nagtrabaho sa bangko. Tulumi ka man nagigsuon. Si Ate Hana, ako ug akong manghod nga si Joshua. Very protective ang akong mga ginikanan tungod siguro kay naa sa PNP nagtrabaho. Di pwedeng maguyab-uyab, kutob ra gyud down sa crush Papa Joe. College ko niya to diyang nakita na ako akong ultimate crush nga si Brandon. Love at first sight ang ako ang tawag ani. Bisag kinsay patan-awon, mo agree gyud nga tall, dark and handsome si Brandon. Bisag lahi ang building sa engineering nga kurso, maganhaan ko didto. Pasumangil lang o gagiyagi na masin nga makita ko siya. Bisag likod lang niya nga ako makitaan okay na. Sa among school, daghan ang mga arangan pero lahi si Brandon. Sa pila ka adlaw na kong stalk niya, daghan akong nahibaw-an nga mga personal info niya. Base sa akong research, nahibaw-an na ako nga taga Bohol siya o niyari lang siya og Cebu para muskwela og engineering. Maestra ang iyang mama og abroad sa ang iyang papa. Doon na siya tulo ka igsuon, usa ka lalaki og duha ka babae. Ubay-ubay na gyud ang ako ang nakuha ang informasyon nga niya, pero siya bisan og panganlang nako, wa niya mailhi. Wa siya idea nga naalang ko sa iyahang palibot, nagpahipi. Bugtong si Amanda lang ang akong best friend sa school, ang akong kasumbungan sa tanan na akong kabuang. Ug matod pa niya nga nagsayang-sayang lang kuno ko sa akong time ug nagsakit-sakit lang ko sa akong dughan. Labi na og masayra na pud nako nga lahi na sa buguyab si Brandon. May pagkababaero man gud ni siya. Hinoon, wa pa man ko kabantay nga gidungan niya guyab-uyab ang mga babae. One at a time rasab. Unsay na ang lakiha nga gahinan mo gyud nimo og panahon uy. Ako'y mahadlok nimo anak Kyra. I hope that you're not serious. Labi na sa imong pagsigig sunod-sunod anak kang Brandon. Matod pa ni Amanda. Sagdi na lang ko, mahorabitaw niya akong bisyon nako. Don't worry, kinakaibawan ako sa kong limitation. Tubag ko pa. Are you sure? Matod para ba sa akong nabasahan? Psychological daw na kanamang stalk ako sa katao. Tunay psychological problem. Matod pa niya. Di ko mo agree ana uy. Para nako, di ni psychological problem ang ako na feel kang Brandon kundi love. Yes, love na ko siya Amanda. Tubag ko pa. Aw kumaon ng love ni mo siya. Hangtod kanus amasag ka nga wa magani si kailan nimo. Wa siya kabaw nga ni-exist ka ning kalibutan na. Not unless kumuhimo kag lakang nga mapansin ka ni Brandon. Matod pa niya Papa Joe. Base ako na obserbaran nga mga nauyab ni Brandon, mga chika babes gyud tanan. Mga attractive, sexy o gwapa. Hinoon, di man sa ko batignaw, kasagaran lang akong pamayuhon. Pero di gyud ko pareho sa mga type ni Brandon. Yan ang pagkagabi sa akong kwarto niya tubang ko, gitanon na ako ang pamayuhon sa samin. Sa dakong samin na mo Papa Joe. Kung doon naman gani ko'y matawag nga asset ka na, mao ang akong puti o hamis kayo nga kutis. Sakto rasab ko sa lawas, dili ko tambok. Nindot man nasab kong lawas kay taason man ko nga pagkababay. 5'5" di ay ang akong height Papa Joe. Kung nakitaan pa lang utan ni Brandon ang ako ang paa niya itong nahimo pa kong Marjorie pag high school, nako I'm sure nga mutu sa diyang laway. Pero karon college na mi, akong uniform kay pantsman. Doon na sa antay pencil type pero bisan pa siguro mag-pencil ko sa mong school. Di gyapon ko niya mapansin kay dilira ako ang nindot og legs didto. Daghan pa nga mga babae nga naa sa mong school nga mga lamion pod. Ni-graduate na lang og college Papa Joe, wa gyud makaila si Brandon nako.
Mura kog namatyan og paglaom diyang nibiya na lang ko sa mong school nga wa gyud itugot nga magkailaila mi. 5th year pa si Brandon kay engineering course man ang iyahang gikuha. Samtang ako 4-year course lang og ni-graduate na. Unya, di na ko makita pa niya pag-usab nga akong crush. Maka-move on na lagi ka na Kyra, labi nag-adto na ka sa Manila. Unya, mas daghang gwapo dito, makalimot ra ka ng Brandon. Matud pa sa akong amiga nga si Amanda. Ambot lang kahano kay para nako, si Brandon lang ang lalaki para nako. Di ko magminyo og dili si Brandon ang ako ang mabana. Tubag ko pa ngadto niya. Ako mismo nasayod nga way padulngan ang akong pagkabuang ug pagka-inlove sa lalaki nga wa gani makailan nako. Nang hinaot na lang ko nga kung tuan ako sa layo adto na kog Manila og lahi na nga akong environment, malimtan na nako siya. Pag-abot na ako sa Manila sa balay sa akong lolo ug lola, na shock ko. Kay dunay laing mga tao, up and down ang amuang balay dito o dito pa na ako ni Bawi nga gipaabangan di ay ang silong. Dunay mga borders o kasagaran mga lalaki ra ba nga mga batan-on tanan. Puros mga Bisaya nga nang-apply og trabaho unya way kapuy-an sa Manila. Kasagaran mga seaman, Papa Joe. I don't know tungod ba nga apo ko sa tagiya sa bahay nga ilang gipuy-an mo nga inilug kaayo ko sa mga borders nga mga lalaki ni Lola. Way adlaw nga di ni magsigig pa charming nako, mga KSP kayo. Pero okay ra noon kay enjoy man sa nila. Labi nag akos lang ika-istorya. Si Loloy ang dunay malisya sa tanan. Usa ni kasiman ang niadtog Manila para mga-apply og agency. Wa madugay ni diga gyud ni nako. Nakahigayon og panguyab si Loloy diyang kami nalang duha sa may laundry area. Samtang nang laba ko sa akong mga sinina, nagatang ni nako og nakapanguyab gyud. Okay ra man unta si Loloy sa tanaw nako kay buutan og dunay ambisyon. Wa pa gani ko nako sugta, nagplano na siya sa mong kaugmaon. Nakornihan ko ni Loloy, gawas nga dili na ko siya type physically kay layo ra kay siya ni Brandon, pero bisan pa og wa ko'y planong sugton siya. Ako lang ning giyunuyunan kay doon naman siya sense of humor. Basta mag-istorya ming duha, magsigi ko og katawa. Unya makalimot ko sa akong kamingaw nga tukang Brandon. Usa ka adlaw niya na naghagad si Loloy nga manan-aw mi og sini. Nisugot na lang sad ko kay gawas nga siya mo libre, na board po ko sa balay while nagpaabot nga tawagan ko sa akong gi-applyan nga kumpanya. Samtang nami sa sud sinihan, focus kay ko sa among gitan-aw nga Tagalog movie. Pero si Loloy halata nga balisa. Sige nagpasiklap nako ug pagkatutaod patay malisya nga gigunita ng akong mga kamot, pero dali sad nako nga giwakli. Wa madugay gigunita na sad niya nga akong paa mao nga gilabtikan nako ang iyang kamot. Naigking ni sa kasakit. Usba pa nang imong pagchancing nimo nako ha kay biyaan gyud ka diri. Hinay pero isog nako nga sulti niya. Nahadlok si Loloy ug wa na musab sa paghikap. Diyan padung nami muli sakay sa taxi, diya pa naningil og tubag sa iyahang gidigan nako. Ano sa amo ko nimo sugton Kyra? Seryoso nga pangutanan niya. Ningon bago ko nga sugton ti ka, di pa ko ready maguyab-uyab uy. Masuko si Papa. Tubag ko pa. Kadako na nimo, magagad pa kang papa nimo. Nakahuman nagugag college, matod pa niya. Tinunang isulti ni Loloy nako. Sa akong edad, siguro di na makapugong si Papa og maguyab-uyab ko. Pwede naman unta siguro, pero saon man, nga wa pa ko makita sa lalaki nga akong sugton. Si Brandon lang unta, pero pila kamilya ang amo ang gilayon, Papa Joe. Pag-abot na mo sa balay, nakita si Lola na munduhan ni Loloy. Diyang kami na lang, nangutana siya na ako, guyab na ba mi ni Loloy. Dili la uy, friends akong pagtanaw niya, tubag ko pa. Kung friends lang, ano nagkuykuyog man na siya nimo, magdahom gyud ang mga tao nga, doon na sa kay gusto niya. Mas maayo nga prangkahan nimo siya, ayo paasa. Tambag pa ni Lola nako. Sige la, ugma. Ugma sa buntag, prangkahan ako siya nga, wa siya mapaabot nako. Og tuod man pagkaugma, mga alas 10 sa buntag, diyang ninaog ko sa silong, ako diyang gipangita si Loloy. Pero matod pa, silang kaubang borders nga sayo ko nga nilakaw, kaya nag-process sa iyahang mga papilis. Samtang nag-ekstorya ko sa ubang borders, kalit lang nga niabli ang pultahan sa banyo ni gawas ang usa ka lalaki nga bisang sa damgo wa gyud ako damaha nga makita ko pag-usab. Na-shock ko kadiyot ug wa dayon ko makalihok. Okay lang ka Kyra? Mura magagpadong makuyapan uy.
Nakita lang kagwapo, matod paso sa ka-border. Nag-ila-ila na mo kayra, si Brandon di ay bagong abot gikan sa Cebu. Siya ang inyong bagong border nga hunk. Pila-ila pa namo ni Brandon. Nakiglamano si Brandon nako ug nagpaila siya ngaan. Ang wa niya masayri nga dugay nako nga nakaila niya. Paghuman sa mong formal nga panagila-ila, dali ko nga nisaka sa taas ug nagpagwapa. Naanad naman ako nga mangalkag lang akong buhok ug way kaligo tibok adlaw. Diya sa mua kay wa man sa ko'y pagupahan. Pero niya itong higayuna, dali ko nga niya ito sa banyo para maligo niya nag-ilis og short nga medyo pakigol og body fit nga blouse. Namulbos ko sa akong baby powder o niya nagpahumot ko sa akong paboritong baby cologne. Kasi magtuo nga moabot tong higayuna, ang lalaki nga ako nagustuhan, ang ultimate crush during my college days, mukalitlag to nga, mismo sa imuhang gipuy-an. Pagbalik na kog naog sa silong ang tanang tao, apil na si Lola nakalingin ako. Nabaguan sila sa akong get up. Nakita ko si Brandon nga naglingkod sa sofa o nagtanaw TV. Nabantayan gyud nako ang pagtutok niya sa akong puti ug hamis kayo nga paa. Nagpatay malisya lang ko, as if wa ko kabantay nga iyahang mata gasigig tan-aw sa akong lawas. Niya tong higayuna, ikapanghambog na nako akong lawas, labi na nga ni bagay sa taas na ko nga height. Pero mao lagi, kung dagway ang hisgutan, layo na kay ko sa mga type ni Brandon. Niduol ko siyang nimutangan og nagpakaroon ingnon nga wa ko makaila niya. Murag familiar lagi ka. Asa ka nag-eskwela sa Cebu pag-college nimo? Pangutana ko pa niya og nitubag saya sa pangan sa maong eskwelahan, Papa Joe. Really? Pareho di tag-eskwelahan. Mao din familiar kayo kanako. Matod ko pa. Og dito naglami na ang among istorya ni Brandon. Gay man sab kayo siya nga ikatubang. O doon na po yung mga jokes nga katawanan sab. Ingon niya to ang senaryo diyang niabot si Loloy og nitapad og lingkod nako. Sikit ra kaayo mao nga nisibog ko. Nakasabot siguro si Brandon nga doon ay something namo ni Loloy. Nilakaw siya og nisuod siyang kwarto. Bago tong border diri kayra, pangutan na pa ni Loloy. Oo, si Brandon schoolmate nako sa Cebu. Tubag ko pa. Mao di ay. Mao di feeling close kay kaniya. Ya, napay shorts ni mo nga purti mo bua. Asa naman delikadesa ni mo uy. Na-shock yung ko sa ako nadungog kang Loloy. Halatang nagselos ni kang Brandon. Kinsa di magselos nga gwapo man kaayo ni. Sa tanang borders namo niya to Papa Joe si Brandon pa ang pinakahitsuraan. Wa na ko naglangan pa diha ako iprangkahan si Loloy. Sa tinuod lang, wagid siya may mapaabot nako. Ibalhin na lang na sa laing babae mong gibati para nako luyoy. Kay maluoy ko nimo. Taon-taon na ka nga nagpaabot sa kong tubag pero murag nagpaabot ra kag sa wala. Matod ko pa niya. Namuha ang naaw ni Luloy ug hastayan dunggan nga murag kahilakon. Ngano man kayra? Tungod ba kay doon na kay bago nakit-an nga lalaki? Si Brandon siguro sa. Type nimo siya kay gwapo ug macho. Dili pareha nako nga kurangot kay naong. Matod pa niya nako ug paduong nasad nga ni TV ang baba. Sorry Loy, actually nasayod ko na Ginoo giyon sa nako pagtudlo akong kagalingon nga makat-on paghigugman nimo. Pero sao man nga wa man jud kay feelings nimo? Pasabot ko pa niya. Nasakitan siguro si Loloy sa akong gisulti tungod kay sunod adlaw. Di ang nag-abot mi, wala nimo tagad nako. Okay ra pod nako, nga distansya siya, makalugar nako kang Brandon. Inspired na kay ko kada adlaw, sayo kay ko maligo ug magpagwapa. Nadiskubriyan pagyud nako nga hilig og kanta si Brandon. Ako gigipugo si Lola nga inaog nga mo ang CD player para magkanta-kanta ming duha. Wa pa din ako ma-mention nimo Papa Joe nga doon na sa ko'y talent. Talent sa kanta. Kaya daghan ako nahimo nga singing champion niya tong bata pa ko. Mo'y pirmi namang kalingawan ni Brandon kung bakante siya og day off nako. Sa akong trabaho mag-video kimin duha. Paborito niyang kantahon ang oldies sama sa kanta ni Elvis Presley nga Are You Lonesome Tonight. Tibuok ug bugnaw ang tingog ni Brandon nga mo'y nakapasamot sa akong pagka-in-love niya. Ako pod, kantahon nako nga How Did You Know kang Chicky Pineda. Tanang lyrics sa maong kanta dedicated nako kang Brandon. Kanus apaka siya makabaw sa akong feelings niya. Kanus apaka nang labay ang mga adlaw, usa kanindot nga balita ang amuang nadungog. Ang pagkapasar ni Brandon sa board exam. Hangtod si Lola na excited na lipay.
iyang hikayan si Brandon aging celebration sa kalampusan ni ini. Ako gyud ang nangunay og lettering sa Manila paper nga adunay dakong litra nga congratulations, Engineer Brandon. Andam ng tanan nga mga pagkaon og ilimnon. Doon na pa'y mga balloons o decorations sud sa among balay. Ang kuwang na lang gyud mao si Brandon. Amot ba nga nadugay man balik ug matud pa niya doon na lang siya paliton sa gawas. Pero dugay kay nga ni balik. Pila ka minuto sa nilabay, at last niabli ng pultahan ug naabot na gyud ang celebrant. Pero wa ni mag-inusara. Doon na siya kuyog nga guwapa kayo og sexy kay nga babae. Sama nako na kami ni skirt sab ug mubo. Bisag dili kayo puti ang kutis sa mga babae pero hamis ug slim ang legs. Mura ko gibubuan og sa kabalding bugnaw nga tubig. Nahilaw ko og nawala ang akong smile sa akong baba. Napatras ko og nilingkod sa sofa. Wala binadihang gipalailan ni Brandon namo ang iyang uyab, ang babae nga iyahang kuyog, naghihinganlan og tiyanda. Si Loloy nagsigtan-aw nako ug nakasabot siya sa akong gibati ug iya kong giduol sa akong nahimutangan. Sakit no? Matod pa ni Loloy nako pero wala ko siya tubayi. Kay basin og makadungog pa si Brandon og tiyanda nga sila ang among istoryaan. Bisan ug wa kay gana makistorya na o Kyra, mananghil lang gyapon ko nimo nga mosakay na og barko sunod semana. Di na ta magkita. Matod pa ni Loloy. Oh, kung naana ko sa gawas ba? Manawag ko nimo ha. Manguyab kog balik nimo. Total, single pa bitaw ka. Padayon pa niya nga murag happy siya nga doon na dahil uyab si Brandon. Tuod man pagkasunod semana nakalarga gyud si Loloy sa gawas. Padayon naghihapon ang among closeness ni Brandon. Bisan og doon na ni siya uyab. Usahay maganahaan si Chanda sa balay ug musud pa sa kwarto ni Brandon nga sila randuha. Di gyud ako ma-describe ang gibati nga kasakit every time nga makakita ko nilang duha nga manood sa kwarto. Usahay, moapil pagkanta-kanta na mo si Chanda kung mag-video kami si Brandon. Siya pagani, ang nibalita na ako nga mularga na kunog Taiwan si Brandon. Nakuyawan ko sa kung nadungog kung mahitabo nga mularga na si Brandon sa Taiwan. Malayo na gyud siya nako. Di na pug ko makakita niya. Diyan kami na lang ni Brandon, ako siyang gipangutana. Nganong mo abroad pa man ka sa Taiwan? Engineer naman ka. Dito sa Taiwan, imong trabaho dito factory worker. Kung diri ka sa Manila mong trabaho, legit nga engineer gyud ka. Oh. Sakto ka. Engineer ko pero wa pa ko experience. Ang akong sweldo mag-start og minimum. So ayan na sana ako sa gawas pang experience og para makatigom sad ko. Tubag pa niya. Tuod man papadyope lang may istorya na kalarga gyud si Brandon sa Taiwan. Walay kabutangan sa akong kaguol nga mura ko gibuwagan og uyab bisan og wa may relasyon ni Brandon. Sa wa pa siya nilarga, nag-record ko og mga kanta nako, mga favorite songs namo ni Brandon. Kato magsigi pa mig videoke. Manghinaot lang unta ko. Ug tuwa na siya sa Taiwan, di ko niya malimtan. Thanks ani mga songs nimo ha. Manawag ko nimo kung mabot na ko didto. Matod pa niya na ako. Pero pilan lang kabuwan na nilabay sukat siyang paglarga. Pero wag yun kaya hinumdum. Nako, bisan. O sa text na lang. Usa ka adlaw niya na doon ako'y bisita nga niabot sa mua. Si Chanda, ang girlfriend ni Brandon. Kay lakon nga nangutanan na ako og doon na ba kuno ko'y balita kang Brandon. Kay pila na kasimana, wa sa kuno mo kontak niya. Nabalaka ko sa mut og doon ay ko'y nahunonaan nga basin og dunay daotang nitabo kang Brandon. Mao nga giteksan nako ang iyang sister nga ako rasad nga nakaila diyang nakastay ni sa amua. Tubag pa sa iyang sister nga okay raman kuno bago pagani kuno nanawag niya. Meaning dili makontak si Brandon sa uyab kay di ni ganahan magpakontak. After few days nabalitaan na lang nako gikan kang Chanda nga buwag na kuno sila ni Brandon. Meaning to say single na sab siya. Nalipay ko sa akong nabalitaan. Usa ka desisyon ang akong nahukman. Sundan ako si Brandon sa Taiwan, Papa Joe. Niresign ko sa akong trabaho ug nang-apply ko sa usa ka agency sa Taiwan. Wa ko masayod og asa siyang dapita o lugar sa Taiwan. Pero bahala na, mag-abot man ganing luwag og isda. Kami pakaha. Sa wa pa ko nakalarga, nakakuha gyud og cellphone number ni Brandon gikan siyang sister. Ug tuod man Papa Joe, nakaabot gyud ko sa Taiwan. Winter pa niadto nga higayuna og wa ko magdahom nga ingon ato di ay katugnaw. Una akong gibuhat mao nga namalit dayon ko og SIM card para makatawag ko ni Brandon. Nasya kayo siya
nga naabot na kog Taiwan. Di ako sa Taipei, Brandon, ikaw asa ka? Pangutana ko pa niya. Medyo layo-layo gyud ta kaysa Henshu man ko, pero okay lang, pwede ra gyapon ta magkita kung magkapareho tag day off. Tubag pa niya nga nakapalipay kayo nako. Why adlaw nga di ko mo text ni Brandon, pero siya tagsa na kayo mo reply nako kay busy ko na siya sa iyang trabaho. Ila kasi mana na nga nagsigog paabot nga mangutana siya nako sa kong day off para mag-meet me, pero wa man gyud Papa Joe. Maong ako na lang ang ninuunag open niya. Brandon, kano sa ta magkita? Pangutana ko pa niya sa text. Wa abti ko sa kaminuto ang nilabay ni ring dayon ang akong cellphone ug si Brandon ang caller. Excited kay ko siya nga gitubag, pero mao na lay ako ang kasagmuyo dihang laing tingog ang ako nadungog ug tingog sa kababay. Kisa man jud ka ha? Anong magsige magtawag sa uyab? Kada oras mag-text ka. Unsa man uyab mong Brandon sa Pilipinas? Matud pa sa babae nga istrikta kayo og tingog nga nangaway na ako, Papa Joe. Ha? Di mi uyab ni Brandon oy. Close friend mi. Kay sama man siya balay nag-abang sa Manila katong nag-apply pa siya sa Taiwan. Nagbunga-bunga ko sa kung tubag, Papa Joe, sa babae. Naunahan ko sa iyang pagkamaldita, maong ako ang wa makaarte. Unsa man say ako nga laing ikatarungan. Nga, niya itong panahon na, nakakita naman sa siya laing uyab. Mauday nga di makontak ni Chanda, kay doon na sa desi laing flavor of the month. Laing sakit na sadang ako nayaguman, grabe ang akong frustrations niya itong higayuna. Nangurso ko abroad, nag-factory worker ko, naka-experience ko racial discrimination, gikan sa mga ubang Taiwanese tungod kay akong giapas si Brandon sa pagtuo nga single pa siya. Wag lang rason nga nun itunog og Taiwan para maduol niya, pero sama sa gihapon, wari na itabo, doon na siya bagong uyab ug maldita pagyud kaayo. Giaway pa ko ug gibaharan nga kung di mo undang og text ug call ni Brandon, magbantay lang ko. Tungod sa sobrang kaguol, gusto na ako mapauli balik sa Pilipinas, pero nakapirma man kong kontrata. Dako kong mabayran kung mag-breach of contract ko. Mao nga ni padayon na lang ko hangtod nga nahuman ang kontrata ug diyan pag-abot sa time nga pwede na kumuli, unsa pa may langayan nako. Wasted effort. Kay bisag kausa, wag yun may makita ni Brandon sa Taiwan. Sa Cebu ko na diretso, Papa Joe, niya itong mga higuyuna doon na social media. Katong gitawag og Friendster. Ni-sign up ko para ma-search na ako si Brandon. Igo lang ko nga nagsakit-sakit sa kong dughan dihang puros mga pictures yung uyab ang ako nakita. Silang duha nga sweet kaayo. Nga nagkalinlain lang nga lugar sa Taiwan nagpa-picture. Wa naging ko'y pag-asa kang Brandon. It's time to move on. Nang-apply ko trabaho ug nadawat raman sab ko sa usa ka maritime company, isip usa ka office clerk. Kung kanus hapit na ko maka-move on, nagpadung na makalimot kang Brandon. Mao sa iyahang pagtunga o balik sa akong kinabuhi. Naabot na ko Cebu kayra makita ta. Matod pa niya nako sa iyang email. Ingon akong utok nga di pero lahi ang gisulti sa akong kasing-kasing. Nagyapa-yapa nga makita pagbalik kang Brandon. Tuod man nagsabot mi nga mag-abot sa mall. Niyatong higayuna, kontrolado na nako ang akong feelings. Di na ko sama kaniya nga murag ito'y iro. Relax lang ko o kalmado samtang nangaon ming duha. Sorry gyud nga wag gyud ta magakita sa Taiwan. Saon man nga silosa kayo si Tweety oy. Masuko ug mananghid ko nga makikita nimo. Matod pa ni Brandon rin ako. Okay lang oy, nilabay na to. Usa pa, nag-enjoy kog taman didto. Tubag ko pa. Nakauyab siguro ka didto no. Don't tell me wajoy check ko nga nakagusto nimo. Ginahalbi ka na sila og puti nga babae og nindot og lawas. Matod pa niya. Nakapayom ko sa akong nadungog, meaning to say nga di siya butang nga nakabantay sa akong asset, Papa Joe. Asam sila imong uyab sa Taiwan, pangutana ko pa kang Brandon. Wala na mi gipulihan kong insik. Tubag pa niya. Basig gwapo kayo ang insik, pangutana ko pa ngadto niya. Diliman, sige lang hatag ni Grillo, kuwang na lang paliton siya. Nadani siguro sa mga gipanghatag. Kung saragog ko, wa mo ko ika-offer niya kay pareho ra man nga gagmay sweldo. Makita na ko siya mga mata nga seryoso. Tinuod yun nga nasakitan siya. Abi na ko og pirmi nang magduwa-duwa og babae pero dili di ay. Nabali na ang panahon. Siya nasad ang ngagugmahan og babae ug siya nasad ang gibinuangan.
Mirisi ni mo Brandon, siguro graba na nimo sa mga babae kay mabay mo ug ka. Matod pa nako pero sa una lang Papa Joe. Human niya to sa mga panagkita, nausban pa og sige na siya hagad nako nga magkita mi. Usahay iya pa kong kuhaon sa kong gitrabahoan. Pero wala ko nagpadala niya kay bawo ko nga wa siya'y kapuntahan nga lain. Nangita lang siya istoryaan sa problema nga nahimo ko niyang shock absorber. Mga tutugbar na, sa madubitoron, day off ni Mugma. Matod pa ni Brandon nako. Tungod kay wako'y lingaw, ako siyang gikuyugan sa bar. Pero igo rang naghubog-hubog ug sige balik-balik nga nasakitan ko na siya kaayo sa gibuhat siyang ex niya. Niya masilag Cebu. Giyari siya sa iyahang Taiwanese kaya magpakasal ko nun niya. Matod pa ni Brandon nga murag kahilakon. So? Nganong sige man kagkaguol nga ex naman kaha mo. Move on na uy. Muram sa kag di ka kitaglayng babae. Pero ang tubag ni Brandon nagpasamot o kasakit sa kong dughan Papa Joe. Sakto ka Kyra. Diyo kitag babae nga sama niya. Gibuhat akong tanan para malimot niya pero dilig yun. Sakit pa. Sakit paghihapon kaayo. Di ko sigurado og asa mas nahubog siya sa birba ngayong giinom o sa kabuang niya siyang ex. Ako po din taon nga usa ka martir, nagsigig alalay niya nga labaw pa sa iyang nanay. Kuyugi ko na adto ta sa internet cafe. Matod pa niya nako. Gilalayan sad nako siya sa dan samtang nanglakaw mi o nangitag internet cafe Papa Joe. Mao di ay nga nangitag internet para maka-open sa Friendster aron ma-check si Tweety nga iyahang ex. Tungod kay medyo hubog na si Brandon, hinay siya nga naka-type siyang password ug dali ra kay nako nga na-memorize. Pagkaugma niya na dito sa akong office, gilag-in nako ang Friendster ni Brandon ug gitry nako ang password nga ako ang na-memorize. Ipambasa nako tanan nga mga messages og dito nga halos puros lang kang Tweety. I don't care og kapila na ka na makuha sa Taiwanese. Willing paghihapon ko nga mudawat nimo babes. I love you so much. Ug di na ko makaya nga mawa ka nako. Please balik na nako. Mas lami ko nga magmahal nimo. Mas dako ang akong gugman nimo. Buutan pa kay ko nimo kaysa Taiwanese. Ang Taiwanese ron kay bago pa mon mo. Buutan sa na siya. Mugawas na gyapon na tinuod kulor anak niya madugay. While akong i-promise nimo nga panggaon di ka forever. Muna kong kasukaon sa kung mga nabasa nga mga mensahe Papa Joe na sobra kayo ka-frustrated si Brandon nga gipamugos ang iyang kaugalingon sa babae nga wa na'y gusto niya. Pero na-realize na ako sa kaugalingon nga wara may kalahian. Ako man sab gani, padayon nga nahigugma niya sukad pa sa una. Gugma nga wagoy baws, very one-sided. Unya si Brandon, dunay laing love nga wa nag-love niya. Kay doon na say laing love. Kagubot ba, Papa Joe? Nabaguhan ko niya itong adlaw kay wa mapakita si Brandon nako. Wa sad siya mo text. Nagpaabot ko niya pila ka adlaw pero wa na gyud siya mo patimaw. Well, basin doon na siya laing gikalingawan. Laing babae siguro. Matod ko pa sa kong kagalingon. Giopen na ko yung Friendster pero wa na sad siya nakalagin o pila ka adlaw nga nilabay. Hangtod nga wa na ko kagwanta, ako siyang gitawgan. Asa ka naman, wala magkapakita. Pangutana pa na ako niya. Sorry Kyra, nabisi ko, nang-apply manggugo para Saudi. This time, related na gid sa konkurso nga ako nahuman. Tubag pa ni Brandon. Gusto na ko nga ipamukha kang Tweety nga ako ang lalaki nga iyahang sayangan. Gilisan ko niya Taiwanese nga mas gwapo pa man ta ko adto. Layo ra to na akong lakiya. Hinoon mas daghan tong kwarta. Moabot lang adlaw nga basulan niya pagbasura niya nako. Kung doon na ako'y daghang kwarta. Kung nasakitan si Brandon, mas labaw na ko. Sakit kayo as in. Wag yung laing topic si Brandon kundi about ra sad sa makasakit na ko. Tanan niyang gibuhat para sa babae. Unsa may na atong bayhana nga wa nako. Pangutan ako pa sa kong kagulingon. Pila ka semana nilabay gibalita ni Brandon nga mularga na siya paingon sa Saudi. Kuhaon ti ka sa work kay Ra kay mularga na ko sa Saudi ugma. Matod pa niya nako. Sugot lang pugod dayon kay mausay akong gusto kay mingawon gud ko niya kung mularga na siya sa laing nasod. Gidala ko ni Brandon sa Tops ug wa ko ma-expect nga sobra man day katugnaw didto basta gabi. Gitugnaw ka kay Ra? Pangutana pa niya nako.
ug wa ko ma-expect sa sunod niyang gibuhat. Kay wa mo ko'y jacket, okay ra nimo nga human blanket? Matod pa niya dungan sa pagduol diri nako ug iya kong giagbayan ug gigakos Papa Joe. Kani, okay ra nimo? Nainita na ka? Pangutana pa niya nako nga igor ko niyango Papa Joe. Kay di na ko makalitok sa mga words tungod sa di na ko ma-describe nga kalipay niya itong higayuna. How I wish nga muhunong paglihok ang orasan para ma-post katong nga sweet kayo na mo nga eksena ni Brandon Papa Joe. Nganong wala pa man ka nang uyab Kyra? Pangutana pa niya nako. Doon na lang kayo yung naong sa kundunggan Papa Joe. Feeling nako makulaps na gyud ko. Wala lang. Wala pa ko yung nagustuhan lalaki. Tubag ko pa. Kung naanak ko sa Saudi, padahil lang gyapon ta sa tong communication ha. Tawagan ti ka pirmi. Matod pa niya. Lami kayong paminaw ng mga poong ni Brandon. I don't know sa iyahang purpose. It could be purely friendship. Kay basis ako ang pagsig open siyang Friendster account. Mabasahan man gyapon nako. Ang pagsigi niya pakiluoy kang tweety nga makibalik lang gyapon niya sa iyahang ex Papa Joe. Bisag kung saan akong ampong nga di matapos tong gayuna pero nihagan na si Brandon nga manguli nami. Nagsakay mi og taxi unya gidrop ko niya sa mua. Pagunong sa taxi ni babay ko niya dungan sa pag-abli sa pultahan sa taxi para munaog. Pero gigunita ni Brandon ang akong usa ka kamot dayon kabig sa kong ulo padong niya. Pak! Gikisan ko ni Brandon sa lips. Dali ra hinuon kaayo pero ma-feel gyud gyapon nako ang softness sa iyahang ngabil. Murag nalimbaw tang balahibo ka na bang murag nawadaan kong kusog sa akong mga tuhod. May na lang kay nakahinumdum pa ko nga ang mga message ni Brandon siyang ex love pagyapon niya. Before ko madaas akong gibati nga way padulungan, ako ang ni-address. Goodbye Brandon. Matod ko pa, dungan sa pag-abli sa pulta sa taxi, dayon ni naog nga way lingi-lingi. Di na ko magpadapa sa akong gibati. Kung doon na siya feelings na ako, nga nung waman siya manguyab na ako. Ang iyang pag-kiss na ako o pagkakos niya na ako dito sa bukid, siguro trip-trip lang niya. Nilihok na sa siguro ang sakit sa iro ug wa siya lang nakitaan ako ra. Mao nga ako ang possible nga mabiktima. Sigurado ko nga nigabot ni Brandon sa Saudi doon na siya nila may laila unya makalibtan pa sad ko niya. Kabisado na nako ang papel sa kinabuhi ni Brandon. Panahon na siguro nga muhunong nako sa akong pagkabuang. Naunaan ako si Loloy nga way hunong sa pagtawag nako bisan asa ko mudunggo o bisan asa siya mudunggo ilang barko. Iya gyud kong i-update. Ingon siya nako nga magkita mi ni guli niya. Nakarealize ko nga edad-idara na sab ko ug wa ko nakauyab bisag usa. No boyfriend since birth. Nahadlo ko nga basing mabiyaan na gyud ko sa biyahe. Napaman si Loloy nga ako ang last trip. Adton lang ko mo sakay niya kaysa magpakatiguang ko nga daga Papa Joe. Pero unsa pa pagkaunsaa Papa Joe nga pagkaugma niya na nitawag magkalit si Brandon nako. Kyra, okay ra nimo magpakasalta? Diretso pa nga pangutanan niya nako. Naunsa ka? Gitripan ko nimo? Ay gani pagjukjok ug samaan na ha. Tubag ko pa niya. Lagi. Ako na ning gitimbang-timbang sa makadaghan. Ikaw man ang gusto na kong maasawa. Matod pa niya. Unsa? Base na kainom na sad ka diha o baka nagutman ka. Tubag pa nako niya. Feeling nako di seryoso gibinuangan na sab ko niya. Seryoso lagi ko. Matod pa niya nako. Dayon iyang gi-off ang iyang cellphone. Wa na ko makasabot sa gibati Papa Joe. Seryoso si Brandon nga makaslan ko niya. Ang pangutana sa may hinungdan nga di man ta mi uyab. Wa gani siya manguyab nako. Wa gani I love you. Nya diretso na nagpakasal. Gitawagan dayon nako si Amanda ang akong best friend para magpatambag kung siya akong buhaton. Una nagtaman Kyra, basi-basula na nimo gadto na ato ka sa lalaki nga libog kay utok. Nga nugutaon nga manghagad siya kasal nimo, nga gani siya manguyab nimo. May pa si Luloy imong pilion, kay vocal kayo siyang gibati nimo. I'm sure you'll be happy ug si Luloy imong pilion. Timan ang kasal di na duwa-duwa, dili pagkaon nga pwede rang iluwa ug wanay lami. Taas pa nga may ni Amanda nako. Niuyon ko sa tambag ni Amanda pero humana mong istorya lahi ang nasud sa kong utok.
Ano di magpakasal ko ni Brandon? Di ba mo man gusto na ako? Mo ni akong pangandoy nga sa dugay ng panahon nga maako si Brandon. Pagkaugma dayon sa office ko, gi-open na sa nako ang Friendster account ni Brandon. May gani kay wa pa niya gi-change ang iyang password. Ug dito, nawindang ko sa akong nabasahan nga communication nila sa iyang ex nga si Tweety. Wag yapon siya hunong pagpakiluoy nga makibalik sa iyang ex. Gi-offeran pagani niya nga pakaslan si Tweety. Tweety, okay na kayo kong status diri sa Saudi. Dako na kong sweldo. I can give you anything you want. Pakasli ko. Og sigradong di ka magmahay. Matod pa sa message ni Brandon nga to siyang ex, unya ni tubag pud ang babae. Sorry Brandon, pero di ko pwede magpakasal nimo. Tubag pa ni Tweety. Ngano man, di ba buwag naman kaamo sa imong Taiwanese? Andang paghihapon ko nga modawat nimo. Pamugos pa ni Brandon. Sorry Brandon, wala ko'y feelings nimo. Tubag pa ni Tweety. I don't care wala kay love na ako. Magbalik ta, magbinyot ang duha. Magkataonan ra lagi ko nimo nga mahalon. Matod pa ni Brandon. Di lagi ko makibalik nimo gaya sa uni mo eh. Di ka kasabot ug unsay usa ka sulti. Nairita pa nga tubag ni Tweety. Sobrang kakulit ni Brandon. So, di na jud ka, final na. Pahunat na sab ni Brandon. Yes, that's final. Akong gibasa og eksakto ang date ng conversation ug ako nakit-an nga mao gyud tong adlaw before ni propose si Brandon og kasal nako. Kay wa man siya patuli, ari na sad siya nako. As always, pero may kutob lang ko sa second choice or last choice. Mauro gyud na nga akong papel kang Brandon. Pagkatataod, niring akong cellphone of speaking of the devil, si Brandon na nanawag og sige pangulit nga magpakasal lagi kuno ko niya. Tataod si Luloy na sa nanawag o nagpadayag nga sa dako niyang gugma diri nako og willing pud siya nga pakaslan ko niya. Anong nagdungan magyud silang duha? Isa may akong pilion, ang lalaki nga akong love o ang lalaki nga nag-love nako. Pagkaugmawa ko ni trabaho kay naluya kong pininsar kung kisay akong pilion nilang duha. Digawas ko og naglakaw-lakaw sa gawas. Nagpahangin hangtod nga sa katapusan nakakam up na kong desisyon. Nipauli ko sa mua o giteksan ako si Luloy para pibawon sa kong feelings niya para di na siya magdahom o para makamove on sad siya. Niadto din ko sa internet cafe para mag-email kang Brandon. Yes ang akong tubag niya sa iyahang marriage proposal. Dali kayo ni nga nakapanawag nako. Sure ka Kyra, musugot ka nga magpakasal nako? Matod pa niya nga feel masab nako nga doon na siya excitement or maybe plastic lang to Papa Joe. Ako daw gi-schedule akong bakasyon diha, mupauli ko sa 12 panahon para makapamahay ko sa inyo ha. Padayon pa ni Brandon. Ako lang siyang giobserbahan. Sa sunod ng mga adlaw, okay naman siya, he's doing good. Being a boyfriend material ko no, bisang kausa, wag yun siya maghisgot about siyang feelings nako. Wasa siya manguyab nako. Basta ni diretso lang siya ingon nga pakaslan ko niya, mauro to. Thoughtful man inoon siya nako. Kay mo effort gud siya og pa-deliver og mga flowers ug chocolate nako. Ug uban pa nga mga regalo kung dunay okasyon sama sa Christmas ug Valentine's Day. Nilabay ang pila ka adlaw nakauli gyud sa Pilipinas si Brandon. Ako siyang gisugat sa airport. Unya, ni diretso miso sa hotel sa May Fuente. Kay dito kuno siya nakabook. Ako siya gikuyugan nga mapahimutang ang iyang mga gamit sud sa kwarto. Pagkahuman, niagdan ni nga mangaon sa restaurant sa sud sa silong sa hotel. Sunod-sunod lang gyapon ko niya og usayang gustong buhaton. Dali, sunod na ko Kyra. Doon ako ipakita nimo. Matod pa niya pagkahuman na mo pangaon. Disud mi sa elevator og nipislit sa pinakataas kay nga floor. Dito na ko na-realize nga sa usa ka skywalk adventure di ay mi padung. Nikurog ang ko mga tiil kay hadlok kay kog heights Papa Joe. Ayaw ka hadlok kay Raha kay ni ako. Dali gunit sa kong mga kamot. Matod pa ni Brandon, dungan siya pag-alalay na ako. Pareho may nga nagsulob sila hang sky adventure suit. Doon ay nakakabit ng mga harness o sa among lawas. O pagtanaw na ako sa ubos, puros mga suga ang ako nakita o gagmay na lang kaayo tungod sa kataas sa among himutangan. O sa diyang hapit ako makasuka sa ka-nervyos o kahadlok igunita niya nga akong usa ka kamot. Samtang doon ay gikuot siyang bulsa. Kyra, will you marry me? Matod pa niya nga nakaluhod samtang naggunit sa usa ka singsing nga nagilak-gilak sa kasinaw. Wa ko makatingog dayon. Nag-iyahay o panglugmaw ang akong mga luha. Hihila ko nga nagtanaw niya. Honestly, during that moment when I look into his eyes, nakita na ko ang sinseridad.
Kyra, what's your answer? Pangutana pa niya na ako. Gipahiran ko ang ako mga luha o gitubag na ko siya. Siyang pangutana. Di ba, dugay na ko nga nitubag ni mo, yes? Yes, gusto ko nga magpakasal ni mo. Tubag pa na ko niya. O dito, ni barog si Brandon, gikan siya pagluhod. Ligakus, o gihagkan ko sa ngabil. Unya ni Honghong sa kundunggan nga, I love you, Kyra. I'm sorry it took times for me to realize nga love di ka. Nagakus na ko si Brandon tungod sa kuntumang kalipay. Wa ako mag-expect nga gikan mismo siyang baba, nagikan ang tulo ka mga pung nga gusto na ko makadungog o madungog sud sa dugay na kayong katuigan. Pila na may istorya nagpakasal gyuminduha. Sa unang gabi na mo, gihatag na ko ang tibuok na kong pagkatao ngadto sa kumbana. Umatod pa niya, expected na niya nga bisan ng 30 anyos na ko, virgin lang gyapon ko. Ug siya lang ang lalaki nga gitugyanan ko sa tanan. Brandon is my first and last. Pagbalik ni Brandon sa Saudi, nabilin ko sa Pilipinas. Mabdos po ko sa mga unang anak. Pagkahuman siyang kontrata, niresign ni siya para kuno maduol siyang pamilya. Doon na pagyapoy time nga ma-open na ko ang iyang social media account ug mabasahan na ko ang iyang mga private messages. Ang iyang ex-girlfriend nga si Tweety magsige og message niya. Nagparamdam nga nagmahay kuno sa iyahang desisyon. Usahay makabasa ko nga manghuam ni kwarta sa kumbana. Pero ang tanan nga panintal ni Tweety, igo lang gisnab ni Brandon. Matod pa sa tubag ni Brandon nga, I'm sorry Tweety, pero minyo na ko og doon na anak. Ang tanan na kong income accounted tanan sa kong asawa. Siya naman ang commander. So, manghinaot lang ko nga, di na lang ka mo kontak pag-usab na ako ha. Kay basin og makabasa nga akong asawa og mao pa hinungdan sa mong away. Happy kayo ko sa outcome sa mong relasyon ni Brandon, Papa Joe. Kisay magtuo nga nindot ang resulta sa among pagpuyo bisan sa sinugdanan niini di maayo. Sa pagkakaron, doon ay kaugalingong negosyo si Brandon. Tulo na po kabuok ang among anak and so far happy ang among family. Although, di malikayan ang mga problema along the way. Pero normal lang ni sa magtiayon nga doon ay away panagsa. Ang importante nga kamauming duha mo atubang niini. Dini na lang kutob ug daghan kayong salamat sa pagbasa sa akong suhat, Papa Joe. Ang akong istorya diri sa imuhang YouTube channel. Kini mo magtatampo, Kyra.